Sa simula pa lamang, bago pa man may ibang bagay na umiral, naroon na ang Diyos. Pagkatapos ay nagpasya ang Diyos na likhain ang mundo. Sinasabi sa atin ng Biblia ang kamanghamanghang kwentong ito sa aklat ng Genesis. Sa unang araw dinida Psalm, sinabing Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag na naghihiwalay sa araw mula sa gabi. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. Sa ikalawang araw, pinihang Diyos ang kalangitan. Kanyang pinaghiwalay ang mga tubig sa ilalim ng kalangitan mula sa mga tubig sa itaas ng kalangitan. Sa ikatlong araw, tinipon ng Diyos ang tubig sa ilalim ng kalangitan sa isang lugar at lumitaw ang tuyong lupa. Tinawag niya ang tuyong lupa na lupa at ang mga natipong tubig na dagat. Pagkatapos ay nilikha ng Diyos ang mga halaman, puno at bulaklak upang takpan ang lupa. Lahat ng bagay, sunod-sunod bayis makulay at maaradi. So ikaapat na araw, nilikha ng Diyos ang araw upang magbigay liwanag sa araw, ang buwan at mga bituin upang magbigay liwanag sa gabi. Inilagay niya ang mga ito sa kalangitan upang markahan ng mga araw, panahon at taon. Sa ikalimang araw, pinuno ng Diyos ang mga dagat ng mga isda at iba pang mga nilalang sa tubig. Nilikha rin niya ang mga ibon pang lumipad sa kalangitan. Nakita ng Diyos kung gaano kaganda ang mga ito at sinabi sa kanila na magparami at punuin ang mga dagat at kalangitan. Sa ika-6 na araw, ang Diyos ay lumikha ng mga hayop ng lahat ng uri upang manirahan sa lupa. Mayroong malalaking hayop at ang maliliit na hayop, mga mababangis na hayop at ang mga maamo. Pagkatapos ay may ginawa ang Diyos na napaka-espesyal. Nilikha niya ang mga tao na mas isang lalaki at isang babae. Ginawa niya silang kawangis niya at ibinigay sa kanila ang buong mundo upang alagaan. Sinabi niya sa kanila na alagaan ang mga hayop at mga halaman at magkaanak upang mapuno ng mga tao ang mundo. Sa wakas, sa ika-7 araw, ang Diyos, or the stamotas na tabakani and Diyos na paglikaj, Rachiu ay nagpahinga. Pinagpalan niya ang araw na ito at ginawa itong banal dahil ito ang araw kung kailan siya nagpahinga mula sa lahat ng kanyang gawain ng paglikha. Iyan ang kwento kung paano nilikha ng Diyos ang mundo sa loob ng 6 na araw, nagpahinga sa ika-7. Ito ay kwento kung paano nagsimula ang lahat at kung paano ginawa ng Diyos ang ating mundo. Ipinapaalala na ang lahat sa mundo, mula sa pinakamalalaking bundok hanggang sa pinakamaliit na nilalang, ay bahagi ng kamanghamanghang paglikha ng Diyos.